Sa ganap na alas 10:10 ng umaga noong Enero 7, 2026, ang Black Sea ay itinuturing na safe zone ng Russia. Isang santuwaryo na pinaniniwalaan ng Moscow na walang sinuman ang tunay na makapapasok. Para sa Kremlin, ang oil shipment na ito ay higit pa sa karaniwang kargamento. Ito ay gasolina para sa kanilang war machine, buhay ng logistics chain, at lakas para sa kanilang mga modernong weapon systems. Ngunit habang ang tanker ay nasa layong 30 milya mula sa Novorossiysk, ang lahat ng plano ay gumuho sa loob lamang ng 73 segundo. Nagpakawala ang Ukraine ng isang direktang pag-atake sa engine room. Ginawa nitong isang karagatan ng apoy ang supertanker sa gitna ng malawak na tubig. Ang sagot ay nasa isang 18 talampakang anino, isang cutting-edge na USV na mabilis na bumabaybay 2 milya mula sa Pampanga. Hinihiwa nito ang tubig na parang isang glass knife. Ang pangalan nito ay Magura V-Lima at ang tunay na sandata nito ay hindi bilis, kundi physics. Dahil sa draft nito na 1.3 talampakan lamang, halos dikit na ito sa ibabaw ng tubig. Kaya naman ang radar signature nito ay mas maliit pa sa isang seagull na lumilipad sa ibabaw ng mga alon. Sa displaying ang navigation radar ng Russia na nakatutok sa abot tanaw, hindi lumalabas ang Magura bilang isang target. Isa lamang itong panandaliang speck of interference at pagkatapos ay mawawala na. Dahil sa ilalim ng tinatayang 50 talampakang radar horizon, ito ay nagiging isang multo. Isang bagay na sa operational terms ay halos hindi umiiral. Sa unang tingin, aakalain ng sinuman na ang Magura V-Lima ay isa lamang lumulutang na bomba na may dalang 700 at 5 pounds na pampasabog. Isang simpleng bloke ng destruction na babangga ng diretso sa target para tapusin ang misyon. Ngunit ang talagang nakakatakot na bahagi ay kung ano ang nasa loob ng tiyan nito. Sa loob nito ay may isang espasyo. Ngunit ito ay isang maayos na nakaimpake na patibong. Mayroong 5 inch na FPV drones na bawat isa ay nilagyan ng 5.5 libra na thermobaric warhead. Napaka-epektibo nito sa pag-atake sa mga open compartments, sa bridge, o sa mga ventilation openings. Nagdudulot ito ng malawakang pinsala sa kailaliman ng barko ng kalaban at hindi nag-iisa ang Magura sa paglakbay nito. Sa himpapawid, 6 na UJ-26 Bobber UAVs ang kumikilos din patungo sa area para silang second wave na handang isara ang patibong. Ito ay isang attack package na kung makikita mo sa mapa, ay magpapatigil sa sinumang Russian military analyst. Hindi kasi ito sumusunod sa pamilyar na lohika ng conventional defense. Ngunit bago maabot ang tanker, kailangang dumaan ng Magura V-Lima sa isang steel gate sa gitna ng dagat. Ito ang Boyko Towers gas platform na inagaw ng Russia at ginawang offshore military outposts. Hindi na ito isang gas rig na yun. Isa na itong steel fortress na sumasakop ng hanggang 50,000 square feet. Nilagyan ito ng missile weapons, man-portable air defenses, heavy machine guns, at humigit kumulang 40 Russian troops na laging naka-alerto. At hindi lang dyan nagtatapos. Ang Boyko Towers ay mayroon ding helicopter landing pad na handang rumesponde. Meron din itong observation post at mga sniper positions. Ginawa itong isang strategic choke point na nagdodomina sa nakapalibot na karagatan. At mismo sa lugar na inaakala ng lahat na imposibleng alusutan, sinimula na Magura V-Lima ang infiltration nito. Sa tuktok ng fortress, nakaupo ang Niva B, ang tinaguriang all-seeing eye ng Russia. Isa itong radar system na tumatakbo ng walang tigil 24 na oras a day. Kaya nitong itrack ang mga low-altitude targets sa dagat at himpapawid sa loob ng 34 na milya na radius. Para sa crew ng tanker, ang presensya nito ay tahimik na garantiya ng ganap na kaligtasan. Sa ilalim ng matang hindi kumukurap, naniwala silang makakarating sa pantalan ang langis ng walang aberya. Ngunit 300 milya ang layo sa Odessa, iba ang nakikita ng isang Ukrainian operator sa parehong target. Sa kanyang screen, ang dambuhalang tanker ay hindi na bakal, gasolina o mga mandaragat. Wala itong pinagkaiba sa isang kumpol ng coordinates na dahan-dahang umaanod sa Black Sea. Isang $1 billion problem na naghihintay ng solusyon. Ang kanyang solusyon
ay hindi nangangailangan ng pagwasak sa fortress. Kailangan lang itong mabulag ng sapat na oras upang makalusot ang Magura V5 tulad ng isang multo. At sa pag-ataking ito, may dalawang tahimik na alyado ang Ukraine. Ang una ay ang dagat mismo. Ang mga alon na tumataas ng halos 4 na talampakan ay bumuo ng isang gumagalaw na tabing. Isang buhay na kortina na nagbigay daan sa mabagal na ghost boat na humalo sa ibabaw ng tubig. Halos imposible itong makita ng naked eye. Ang ikalawang alyado ay nagmula sa langit. Anim na J-20, anim Bobber UAV na may range na hanggang 600 milya at bilis na umaabot sa 144 na milya bawat oras. Hindi lang sila mabilis, mapanlin lang din sila. Patuloy na nagbabago ng altitude ang mga drones na ito mula 78 pie hanggang 9,843 pie. Lumilika ito ng isang bagyo ng false signals. Nagsimimulang makakita ng sobrang daming impormasyon ang Russian radar ng sabay-sabay. Nagsama ang totoo at ang peke. Ang tunay na target ay naglaho sa ingay. At nang hindi na matukoy ng all-seeing eye ang realidad mula sa ilusyon, iyon ang sandaling lumusot ang multo. Nasa posisyon na ang lahat, nakahanda na ang patibo. At ang mga Ruso ay magbabayad ng napakamahal na presyo para sa pinakamapangalib na bagay sa depensa, ang pagmamaliit sa kalaban at pagiging kampante. Pagkatapos, umilaw ang SATCOM signal, isang invisible na hudyat mula sa control point na 3,000 milya ang layo. Sa layong halos 6 na milya mula sa target, bumukas ang payload bay ng Magura V5 kasabay ng malamig na tunog ng hydraulics. Sa loob, ang 5 compact FPVs ay nakaupo tulad ng mga talim na nakasalansan sa eksaktong pagkakasunod-sunod. Hindi ito sabay-sabay na paglulunsad. Ito ay isang pre-written tactical score at pinindot ng Ukraine ang play. Hinayaan nilang tumama ang bawat beat kung saan mismo ito kinakailangan. Unang lumabas sabay ang FPV number 1. Hindi ito sumisid patungo sa target. Hindi ito tumama sa kahit ano. Sa halip, umakyat ito sa isang steady at clinical arc hanggang maabot ang 220 talampakan. Isa lang ang misyon nito. Ang maging isang mobile relay station. Isang pansamantalang satellite na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Sinisiguro nito na hindi mawawala ng link ang swarm sa ibaba kahit na magsimula ng magkawatak-watak ang lahat. Sumunod, ang FPV number 4 at number 5 ay halos sabay na umarangkada, humiwalay sa magkabilang panig. Bumaba sila at nagsimulang umikot ng tahimik. Bumabaybay sila sa ibabaw ng tubig tulad ng 2 pating na nag-aabang sa labas ng paningin. Matiyaga silang sumusubaybay sa biktima sa blind zone ng radar. At pagkatapos ay dumating ang huling beat. Ang FPV number 2 at number 3 ay mabilis na umakyat paitaas na may kasamang dagundong. Ang 4 na brushless motors ay umikot ng hanggang 20,000 revolutions per minute. Isang matinis na huni ang bumasag sa kalmadong hangin sa ibabaw ng tubig. Senyales ito na, tapos na ang observation phase. Diretso silang sumugod patungo sa mga rig ng Boyko Towers. At sa eksaktong sandaling iyon, inaktibo ang Phantasm Electronic Warfare Package. Hindi dahil sa swerte, kundi bilang isang script na kalkulado hanggang sa bawat detalye. Mula sa high altitude, ang 6 na UJ-26 Bobber drones ay kumilos na may liksi. Patuloy na nagbabago ng altitude at trajectory. Gumuguhit ng mga unpredictable loops sa paligid ng platform. Sa ibaba, ang 5 FPVs ay humiwa sa hangin mula sa iba't ibang direksyon. Para silang mga dulo ng sibat na nagsasama-sama para hanapin ang kahinaan. Sa ilalim ng tubig, bumilis ang Magura V5. Dumudulas ito ng malinis at sumusuot ng may sanay na finesse sa pagitan ng mga bakal na poste ng rig. Ang bawat layer ng espasyo, langit, ibabaw ng dagat, at ilalim ng tubig, ay nakasynchronize ng perpekto. Ito ay hindi simpleng radio jamming. Ang Phantasm ay komplikado at ritmiko na parang isang symphony. Humahalo ito sa tunog ng mga alon bilang isang nakahahalina ngunit nakamamatay na melody. Hindi sinusubukan ng mga UAV na bulagin ng Russian radar. Sinusubukan nilang lituhin ito sa pamamagitan ng pag-record sa sariling scan signal ng Neva B system
at pag-replay nito ng 12-12 ng beses. Ito ay sinabayan ng kalkuladong delays at azimuth shifts. Ang Phantasm ay lumika ng isang Phantom Army. Mga target na hindi naman totoo pero lumitaw na may hindi maikakailang panganib. Sa loob ng Russian control room, ang isang maliit na blip sa screen ay biglang naging digital nightmare. 55. Tapos ay 60 false tracks ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Kumaripas ang mga ito sa high speed, nanggagaling sa lahat ng direksyon, at sumusunod sa mga imposibleng landas. Ang Nevabi, na ginawa para mag-track ng hanggang 250 targets, ay kailangang harapin ngayon ang isang swarm ng targets na walang sinusunod na panuntunan. Nagsimulang mahirapan ang proseso. Ang mga alarm bells ay sunod-sunod na tumunog sa control room. Ang hangin ay naging mabigat at maigting. Isang operator ang sumigaw sa radyo. Garalgal ang boses habang nawawala ang composure. Masyadong maraming targets. Walang paraan para matukoy ang main axis ng pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, kumapit siya sa nag-iisang bagay na itinuro sa kanya sa mga top military academies. Mag-lock on sa banta na mukhang pinakamapanganib. Sa screen, isang signal ang namukod-tangi. Mas mabilis, mas magulo, at mas maliwanag kaysa sa iba. Ang FPV number 1. Ang pain, target locked, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa takot. Isang iglas ang pinakawalan mula sa balikat ng isang sundalo. Isang guhit ng apoy ang humiwa sa hamog. Ginagabayan ng infrared, kumapit ang missile sa heat signature ng FPV number 1 na tumatakbo sa full power. At yun mismo ang hinihintay ng mga Ukrainian planners. Isang nagliliyab na bola ng apoy ang sumabog sa kalangitan. Nang tamaan ng igla ang target nito. Naglaho ang FPV number 1 kasama ang dala nitong Mirage package. Sa parehong saglit, ang 59 na false signals sa display ng Russian radar ay sabay-sabay na nawala. Sa control room, dumaan ang isang mabigat na katahimikan. Pagkatapos ay isang buntong hininga ng ginhawa, isang mahinang pagdiriwang. Akala nila ay nagtagumpay sila. Akala nila ay naitulak na nila pabalik ang main attack. At sa eksaktong sandaling yon, nagawa nila ang isang fatal mistake. Nagsayang sila ng isang mahalagang missile. Ibinuhos nila ang lahat ng atensyon sa isang technological trick. At nagmadali silang magdiwang ng tagumpay sa sandaling bumagsak ang FPV number 1. Ngunit sa itaas, ang relay drone ay patuloy na umiikot ng may nakakabahalang katahimikan. Pinanatili nitong matatag ang link tulad ng isang metronome. Nagpapadala ito ng malinis at tuloy-tuloy na stream ng data nang walang anumang palya. At pagkatapos, ang FPV number 4, ang unang pating, ay nakatanggap ng strike signal. Tumigil ito sa pag-orbit, itinuro ang ilong pababa at bumilis. Sa isang iglap, nagbago ito mula sa isang matyagang predator patungo sa isang guided falling object. Ito ay minamaneho ng kagustuhan ng tao na nasa kabilang dulo ng feed. Ang target ay hindi lang kung anuman sa rig. Ang target ay ang nag-iisang bagay na nagbibigay buhay sa Boyko Towers bilang steel fortress. Ang Nevabi radar antenna. Sa pamamagitan ng FPV camera, tumagilid ng husto ang mundo habang nakalock ang dive angle. Ang dambuhalang steel skeleton ng rig ay mabilis na lumaki sa frame. Sa mga lower decks, ang malalabong ilaw ay parang mga ligaw na alitap-tap na nahuli sa hamog ng dagat. At sa pinakamataas na punto, naroon ito. Ang maitim at umiikot na anino ng radar assembly. Malamig at hindi kumukurap, tulad ng isang matang hindi natutulog. Naintindihan ng operator kung ano ang ibig sabihin nito. Meron lang siyang isang pagkakataon. Isang malinis na tama sa eksaktong tamang lugar para gawing pipi at basurang bakalang all-seeing eye na yon. Isang asset na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar na magiging abo na lamang. Bumalik sa Russian control room, hindi pa tuluyang nawawala ang heyawan nang bigla itong naputol. Isang bagong alarma ang tumili. Matalim, apurahan, at humihiwa sa hangin. Sa screen, isang solong target ang lumitaw na parang galing sa kawalan. Nasa loob na ng kanilang minimum engagement range. Isang high-speed target na sumisisid sa bearing 090, sigaw ng operator. Ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala at biglaang takot. Paano ito nakalapit ng ganito? Wala ng oras para magtanong,
at siguradong wala ng oras para umintindi. Ang 5.5 pound na thermobaric warhead na nakakabit sa FPV number 4 ay hindi lang tungkol sa lakas ng pagsabog. Isa itong compact piece ng physics na isinulat sa 2 beats. Isa para mag-disperse, isa para mag-ignite. Sa impact, ang unang charge ay nagkalat ng gasolina bilang isang fine aerosol cloud. Isang saglit lang ang lumipas, ang pangalawang charge ay sinindihan ng ulap na yon. Namukadkad ito bilang isang marahas na fireball at pursahang itinulak ang enerhiya kung saan ito kailangan para wasakin ang sistema. Bumangga ang FPV sa base ng antenna assembly. Sa loob ng 1,000 ng segundo, walang nangyari. Pagkatapos ay nagbago ang isang mahigpit at bitak na pagsabog ang sinundan ng isang flash. Ang protective casing ay nabutas agad, ang internal signal path ay napunit, at ang pagkasira ay kumalat sa sistema tulad ng isang live electrical surge. Sinunog dito ang mga sensitibong components habang dumadaloy. Sa platform, naramdaman ito ng mga sundalo bilang isang bagay na halos mapanlin lang sa sim. Isang malakas na bang, isang maikling flare, at pag-ulan ng mga tilamsik na napakabilis, kaya aakalaying aksidente lang. Ngunit sa loob ng control room, ito ay isang sakong. Ang bawat display na konektado sa Neva B ay namatay ng sabay-sabay. Ang pamilyar na reader sweep ay naglaho na parang may nagpatay ng switch. Ang natira na lang ay static at isang hindi natural, mabigat na katahimikan. Ang kanilang mundo ay biglang nabalot ng dilim. Ang air defense system ng Russia ay ganap na nawalan ng direksyon. At itong sandali na, ang pangalawang pating ay handa ng umatake. Ang buong multi-layer defensive network sa Boyko Towers ay itinayo sa paligid ng electronic eye na iyon, gumuho na ito. Ang katahimikan sa loob ng control room ay tumagal lamang ng 1 segundo bago ito binasag ng boses ng commander na sumisigaw sa radyo. Nanginginig ang kanyang tono. Acquire visuals. Agad na nagpakawala ng suppressive fire ang MTPU sa anumang gumagalaw. Sa exposed deck, hindi na kailangan ng MTPU gunner ng pangalawang utos. Ang trabaho niya ay hindi na para umasinta ng may precision. Ito ay para ipagkait ang area sa kalaban. Tinapakan niya ang pedal at ang twin-barreled 14.5mm cannon ay umungol ng buhay. Nagbubuga ito ng 600 rounds kada minuto. Bawat segundo, humigit kumulang 10 high explosive rounds ang sumasabog. Ginawa nitong isang nakakasakal na usok ang hangin. Parang isang marahas na sandstorm na gawa sa tracer streaks at lumilipad na debris. Para sa operator ng FPV number 5 sa Odessa, ang mundo niya ay naging isang probability equation. Ang kanyang screen ay naging magulong halo ng sea spray, muzzle flashes, at mga pulang tracer lines na sumasalubong sa kanya. Hindi na siya lumilipad sa isang fixed route. Nakikipaglaban siya sa isang close-range dogfight. High dive to evade tracer, bulong niya, tumatakbo gamit ang purong instinct. Itinulak niya ang controls pasulong at ang drone ay bumulusok patungo sa mga alon. Isang burst ng bala ang humiwa sa hangin, kung saan naroon ang drone, kalahating segundo lang ang nakalipas. Isang malinis na miss, agad siyang nagbago ng direksyon, sumisid muli, matalim, unpredictable, halos buhay. Nabmura ang Russian gunner sa mount, nahihirap ang sundan ang isang bagay na ganun kaliksi. Masyadong mabilis, hindi ko matansya, angil niya. Inantisipa niya ang susunod na galaw ng drone at nagpaputok ng pangatlong beses. Mas mahabang bursts, hindi sa kung nasaan ang drone, kundi sa kung saan niya ipinagdarasal na pupunta ito. Sa pagkakataong ito, sinuwerte siya. Isang solong 14.5mm tracer round ang tumama sa target. Hindi nito pinulbos ang drone. Sa halip, bumangga ito sa carbon fiber arm ng rotor, 3 na may nakakasuka na lagutok. Sa display ng operator, nag-flash ng pula ang interface. Warning: Rotor 3 RPM deviation 16%. Gyro stabilization fault warning. Nanginig ng malakas ang drone, kumabig ng husto sa kaliwa, habang ang flight computer ay lumalaban para mag-compensate. Di naman ito. Sugatan ito. Sa launcher, nakita ng Anti-Tank Guided Missile o ATGM operator sa pamamagitan ng infrared sight ang eksaktong hinihintay niya. Ang matalim at malinis na thermal signature ng drone ay biglang naging kumukurap at hindi matatag na liwanag. Predator instinct. Alam niya kung ano ang tinitignan niya.
isang sugatang hayop. Di naman ang target, maluba ang tama nito. I've got luck. Sigaw niya sa kanyang team leader. Fire! Ang naging sagot. Nakita ng Ukrainian operator ang nakabubulog na puting flash ng ATGM launch sa kanyang screen. Isang death sentence ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya sa supersonic speed. Naintindihan niya agad ang realidad. Sira na ang kanyang drone. Wala na ang maneuverability nito. Hindi niya ito matatakbuhan. Hindi siya makakalayo. Meron na lamang siyang mas mababa sa 3 segundo para mabuhay. Umikot ang isip niya sa telemetry data, wind speed, at missile trajectory. Mayroon lamang isang opsyon. Sa halip na subukang umiwas, ginawa niya ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ng guidance logic ng missile. Pinatay niya ang power sa lahat ng 4 na motors. Ang drone ay namatay at naging isang 30-pound na bato na nahuhulog mula sa langit. Ang computer ng ATGM na nakaprogram para mag-intercept ng aerodynamic target sa isang predicted path ay nagkaroon ng logical failure. Ang target nito ay simpleng naglaho mula sa inaasahang flight line. Bumutas ang missile ng diretso sa eksaktong punto sa espasyo kung saan dapat naroon ang drone. Isang perfect shot sa isang target na hindi na nag-e-exist. Miss. At ang takbo nito ay nagtapos sa isang direktang impact sa drilling platform. Dahil wala nang malak na target, nagtapos ang paglipad ng missile sa pinakamatinding paraan. Bumangga ito ng diretso sa platform mismo. Sumabog ito ng may marahas na puwersa. Ang tandem warhead ay lumikha ng isang malakas na shock ng pressure at init. Sapat ito upang sirain ang estruktura sa point of impact, magdulot ng sunog at secondary blasts. Matinding na antala ang operasyon at potensyal na mapatigil ang extraction sa mahabang panahon. Maaring hindi nito nawasak ang buong Boyko Towers complex, ngunit tiyak na nag-iwan ito ng napakalaking halaga. Isang malaking disruption at mabigat na pinsala sa kagamitan. Isang malalim, pigil, at mabigat na dagundong, mas nakakatakot kaysa sa anumang huni ng drone, ang biglang humiwa sa putukan. Ito ay ang Magura V5. Dumating na ang killing blow. Ang unmanned craft ay sumugod pa sulong. Ang water jet propulsion nito ay tumitili habang umaakyat sa 48 milya bawat oras. Ang target ay ganap ng nabunyag dahil ang mismong mga apoy na sinindihan ng kalaban sa engine room ay naging isang maningning na beacon para sa huling strike. Sa bridge, ang mga desperadong sigaw ng crew sa radyo ay nilunod ng isang bagong nakapanghihilakbot na realisasyon. Sa ibabaw ng tubig, hindi ito isang blip o anino na mabilis na dumarating. Ito ay isang bagay na parang 2,700 at 5 libra na bomba na may manibela. Ito ay ang bangka. Umatake ang bangka. 5 seconds to impact. 4, 3. Hindi na ito isang labanan ng baril. Ito ay banggaan sa pagitan ng physics at brutal na lakas. Una ay ang kinetic energy, 1.2 million foot-pounds. Parang isang freight train na bumangga sa pader na laryo na pipilipit sa bakan na balat ng barko sa isang iglap. At pagkatapos, ang warhead na katumbas ng 500 pounds ng TNT ay sumabog. Ang 1,000 at 500 PSI shockwave ay hindi lang basta bumutas. Dumalo ito sa steel frame ng barko tulad ng lindol sa kahabaan ng gulugod. Agad na pumutok ang main fuel tanks. Ang gasolina ay naging fine mist at ang fuel-air mixture na yun ang tunay na horror. Mas marahas kaysa sa TNT lamang. Agad itong nagliyab mula sa mga apoy na naganggalit na sa deck. Sa mga unang segundo pagkatapos ng impact, walang tunog tulad ng inaasahan ng mga tao. Tanging isang nakabubulag na puting flash na may sapat na lakas para gawing araw ang gabi, nilalamon ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang shockwave tulad ng isang higanteng sampal sa tubig. Bumangga ito sa platform, binasag ang mga bintana at itinumba ang mga tao. At pagkatapos ay dumating ang dagundong. Isang nakakapanaginip na dagundong na tila yumayanig sa kaluluwa, habang ang daan-daang libong bariles ng krudo ay nagsimulang masunog. Ang barko ay hindi lang sumabog, ito ay nagkawatak-watak. Ang pressure mula 1 hanggang 500 pounds per square inch ay pinunit ang istruktura. At ang 899 na talampakan ng barko ay umugong sa ilalim ng halimaw na pagsabog. Ang biglaang pagbabago ng bigat ay napakarahas na tila umangat ito mula sa tubig sa loob ng isang tibok ng puso. Tumili ang bakal, isang nakabibinging tunog tulad ng metal,
na binabali ng hubad ng mga kamay. Ang katawan ng barko ay nahati sa dalawang nasusunog na kalahati, na ngayon ay mga monumento sa isang bigong misyon ay nagsimulang lumubog ng dahan-dahan sa kailaliman ng Black Sea. Sa ilalim ng 30 minuto, ang isang plano na isinagawa ng isang maliit na Special Operations Team mula sa isang control point na 3,000 milya ang layo ay nagpakawala ng 5 mapaminsalang atake ng sunod-sunod. $1 billion asset kasama ang mahalagang kargamento nito ay naging isang sunog at walang kwentang masa ng Pilipin na bakal. Ang pinakamalinaw na patunay ay ang haligi ng apoy at usok na tumataas ng libu-libong metro sa langit. Isang signal na makikita mula sa Crimea. Ang Boyko Towers na dating all-seeing eye sa northwestern Black Sea ay wala ng iba kundi isang bulag at hiwalay na outpost. Ang pinaka-advanced na surveillance capability nito ay wala na. At ang mga lalaking na atasan na depensahan nito ay nakatulala na lamang sa kadiliman, nagtataka kung ano ang susunod na darating. Ang oil tanker at ang 500,000 barrels ng gasolina na dala nito para tustusan ang digmaan ng Russia ay naging isang permanenteng artificial reef. Ngunit dito, nagsimula ang tunay na pinsala. Ang pagkawala ng isang solong tanker mula sa shadow fleet ng Russia ay isa ng seryosong problema. Ngayon, naintindihan ng Russia na ang kanilang pangunahing paraan ng paglabag sa sanctions gamit ang mga luma at walang insurance na tankers na protektado ng fixed military outposts ay isang losing strategy. Ang International Maritime Insurance Market na maingat na sa mga ghost ships na ito ay idedeklara na ngayon ang buong northwestern Black Sea bilang isang war risk zone. Dahil dito, tataas ng husto ang premiums. Ang tanging natitirang opsyon ng Russia ay ilipat ang ruta ng kanilang oil shipments sa Arctic Sea route na sobra ng traffic. Isang karagdagang paglalakbay ng ilang linggo at milyon-milyong dolyar na idaragdag sa bawat biyahe. Hindi lang pinalubog ng Ukraine ang isang barko. Winaka nila ang pinakamapanganib na ilusyon ng Moscow, na ang Black Sea ay meron pang mga safe zones na hindi pwedeng galawin. Sa loob lamang ng 73 segundo, ang kargamento na sana ay mapapagana sa war machine ay naging dagat ng apoy. Hindi dahil kulang sa armas ang Russia, kundi dahil mali ang kanilang pagtataya sa kung paano lumalaban ngayon ang Ukraine. Ang talagang nakakagulat sa strike na ito ay ang sabay-sabay na koordinasyon ng 3 layers ng pag-atake. Sa himpapawid, binahan ng mga UAVs ang battle space ng interference at panlilinlang, hinihila ang radar at depensa palayo sa pwesto. Sa sea level, ang mga FPV drones ay bumabaybay ng mababa, direktang umaatake sa Neva B all-seeing eye. At sa ilalim ng tubig, ang Magura V5 ay tumakbo ng tahimik para ihatid ang killing blow. 3 domains, air, surface, at subsurface, ang nasynchronize sa isang perpektong aksyon. Nang mabulag ang all-seeing eye, naging walang silbi ang steel fortress. Napilitan ng Russia na hilahin pabalik ang kanilang air defense systems para protektahan ang mga fixed assets, kaya't nakalat ang sarili nilang puwersa. Ito ang esensya ng asymmetric warfare. Hindi mas maraming puwersa, kundi puwersa na inilapat sa eksaktong tamang lugar at sandali. Isang strike package na nagkakahalaga lamang ng ilang daang libo ay sapat na para mag-eliminate ng tanker, pilayin ang shipping route, at maghatid ng malamig na mensahe sa Moscow. Ang Shadow Fleet strategy ay hindi naligtas. Kaya, aling sandali ang pinakatumataksik? Ang electronic storm sa himpapawid, ang precision strike na bumulag sa radar, o ang huling impact ng Magura V5? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba.